Hindi ko alam kung bakit hindi siya pupunta. Pero siguro kinakahiya ni Papa. At hindi ko maiwasan na magtanim ng kaunting sama ng loob. Mabuti na rin at hindi dadalo si Tita Talina at Amira. Pwede mo nang buksan ang iyong mata, Miss Ashley. Magalang na sambit ng makeup artist. Pumuga ako ng hangin at unti-unting iminulat ang aking mata. Nagulat ako dahil ibang-ibang mukha ko nang lagyan nila ng makeup. Nakalugay ang maikli kong buhok dahil plinansya nila ito kanina. Pati ang bangs ko'y straight na straight. Ang galing niyo mag-makeup. Puri ko habang nakatitig pa rin sa sarili sa salamin. Nakita kong pagpula ng pisngi ng makeup artist at saka nagpatuloy sa ginagawa. Maganda ka kasi, Miss Ashley. Aniya, hindi kami nahirapan dahil kaunti lang naman ang dapat lagyan. Hindi naman. Nahihiya kong sambit at tinikom na lamang ang bibig. Ang aking gown ay heart-shaped tube gown at sobrang bigat sa pakiramdam nang tumayo ako. Sobrang ganda at elegante at hindi ko akalain na bumagay siya sa akin. Nakatitig lang muli ako sa full-size mirror nang inayos nila ang gown ko. Mabutit hindi gaano kataas ang heels dahil baka madapa ako. Ayokong mapahiya sa lahat lalong-lalo na kay Leonardo. Miss Ashley, may bisita po kayo. Tumango ako at saka inayos ang sarili. Narinig kong pagbukas at pagsara ng pinto. Humugot ako ng malalim na hininga bago ito hinarap. Pero sa pagharap ko'y biglang nanubig ang mga mata ko. Nay? Ngumiti ng malaki si nanay at saka sinalubong ako ng yakap. Nay! Hinawakan niya ang mukha ko. Huwag kang ang umiyak, baka masira ang makeup mo. Ngumuso ako at niyakap siya muli. Sumikip ang dibdib ko at the same time ay masaya. Hindi ko akalain na makikita ko si nanay ulit. Hindi man siyang maghahatid sa akin sa altar. Siya naman ang unang nakakita sa akin. Ang ganda-ganda mo, anak. Puri ni nanay nang maghiwalay kami sa yakap. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bago siya ngumiti sa akin. Pasensya na at hindi kita maihahatid sa altar. Hinaplos niya ang mukha ko at inayos pa ang belo na hindi pa naitakip sa mukha ko. Pero may tiwala ako sa lalaking pakakasalan mo. Ani at ngumiti sa akin. Alam ko na hindi kanya pababayaan at sasaktan. Kinagat ko ang ibabang labi ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Nay, tawag ko sa kanya't nahihiyang yumuko. May gusto po ako sa kanya, Nay. Nagulat ako nang biglang humalakak si nanay. Pinipilit niya pa ako na tumingin sa kanya, pero umiling lang ako dahil hiyang-hiya ako. Bakit ka naman nahihiya? Humalakhak muli si nanay. Kasi po, first time ko po magkagusto. Ngumuso ako at mas lalong kinagat ang ibabang labi ko. Ay, dalaga na talaga ang anak ko. Parang kailan lang. Karga-karga pa lang kita. Ani at hinawakan niya ang kamay ko. Sana ay mapatawad mo ang papa mo, ha? Alam mo namang kahit ganun yun may dahilan siya. May dahilan siya kung bakit niya tayo iniwan. May dahilan siya kung bakit kailangan kanyang pagtabuyan. Pero lagi mong tatandaan na mahal ka ng papa mo, ha? At gagawin niya ang lahat para sa'yo. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Nay, kunot noo kong tawag. Hindi ko po kayo naintindihan. Umiling lang si nanay. Maiintindihan mo rin. Kaya huwag kang magpapaapi sa mga yon, ha? Dahil lahat ng mga nasa kanila ay sa iyo. Sa iyo yon. Iyon lang ang kanyang sinabi bago niya ako iwan mag-isa sa kwarto na naguguluhan. Hindi ko maipagkaila na pinangarap ko na maikasal sa bonggang simbahan. Pangarap kong makasakay sa magarang sasakyan. Pangarap kong makasuot ng magandang damit. At pangarap ko na maikasal sa lalaking mahal na mahal ako. But because this is not about love, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. He likes me and I like him too. Umabot na kami sa punto na maglalakad ako sa altar na hindi na birhen. I gave myself to him. At ang maglakad patungo sa altar ay siyang hindi ko inaasahan na mangyayari sa mura kong edad. Pumwesto na ako sa harap ng pinto ng simbahan. Inaayos ng isang babae ang gown ko habang kapit na kapit ako sa bouquet. Dinig na dinig ko ang magandang musika na nababagay sa okasyon na ito. Ang sarap dinggin at nadadala ka. Hindi ko akalain na ikakasal na ako. Ready na, Miss Ashley. Sambit ng isang babae sabay senyas. Bumuga ako ng hangin at saka tumango.
Medyo natigilan ako nang naramdaman kong isang presensya sa gilid. Nang binalingan ko ito'y nakangiting si Papang nabungaran ko. Namilog ang mata ko't saglit na naistatwa. Anak, aniya sabay ngiti sa akin. Patawarin mo na sana ako sa lahat. Nanubig ang mata ko. Pa? Sumikip ang dibdib ko nang makita ko ang kanyang unang ngiti na walang halong pagpapanggap. Pasensya na kung kailangan mong maranasan ito Kung matapang lang ang papa mo. Kung may magagawa lang ako noon. Baka hindi na kayo nawalay sa akin. Pa, bigla akong naguluhan. Ano ba tong pinagsasabi nila ni nanay? Hindi ko na talaga sila lubos maintindihan. Huminga siya ng malalim at humarap na sa pinto. Tara, ihahatid na kita sa batang Soto na yon. Kapag sasaktan ka ng batang yon, sasabihin mo sa akin. At gagawin kong lahat makawala ka lang sa kanya. Aniya, humawak na ako sa braso niya kahit gulong-gulo na ako. Nang bumukas ang pinto'y saktong nag-ibang music. Mahinahon ang music at ramdam na ramdam ko talaga habang naglalakad. May mga nag-click ng kanilang camera at marami pang iba. Hindi ko akalain na marami ang dumalo sa kasal na ito. May narinig pa ako na bulungan kung sino raw ako at bakit si Papang naghatid sa akin. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Naaninag ko si Leonardo na nakatitig sa akin. Suot niya ang puting suit na bagay sa kanya. Clean cut ang kanyang buhok na mas lalong nagpagwapo sa kanya. Napalunok ako at iniwas kong tingin sa kanya. Alam ko na gusto ko na siya, pero natatakot ako na mas lalalim pa ito. Hindi ko pa naranasan ng magmahal. Ngunit sana, hindi ako matulad kay nanay. Sana pahahalagahan niya ako, kahit fixed marriage lang ito. Sana hindi niya ako sasaktan. Iyon ang tanging nasa isip ko hanggang sa makarating kami. Kumalabog ng mabilis ang puso ko nang magtama ang paningin namin. Kahit may belo ay kitang-kita ko pa rin siya. At sigurado siyang kitang-kita niya rin ako. Namumungay ang kanyang mata habang nakatitig sa akin. Napalunok ako nang bigla siyang naglahad ng kamay. Ashley. Leonardo, iho. Si Papa. Huwag mong mamasamain pero wala na akong magawa upang pigilan ang kasal na ito. Ang totoo ay ayaw ko sa'yo para sa anak ko. Pero dahil sa negosyo ay kailangan kong tanggapin. Namilog ang mata ko. Narinig ko rin ang pagtikhim ni Tito Antonio sa gilid. Hindi lang naman ang mga Villamayor ang may kailangan sa mga Soto. Ang mga Soto din ay may kailangan sa amin. Mariing sambit ni Papa. Isang hiling ko lang ay alagaan mong anak ko at huwag mo siyang sasaktan. Iyon lang ang sinabi ni Papa bago siya humiwalay sa akin. Tuluyan ng tumulo ang luha sa aking mata. Hindi ko akalain na maririnig ko yun sa kanya. Ang Papa na kilala ko'y ibang-iba sa ngayon. Nakita kong pagtulo ng luha niya habang papaalis sa akin. Masaya ako dahil sa unang pagkakataon. Naramdaman ko na mahalaga ako sa kanya. Ashley. Si Leonardo na ngayon ay nakalahad pa rin ang kamay. Kinagat ko ang labi ko at unti-unting tinanggap ang kanyang kamay. Napasinghap ako nang biglang humigpit ang hawak niya sa akin at sabay kaming humarap sa pare. Nang matapos ang kasal ay sinugod kami ngayon ng mga taga-media. Hindi pa man lang kami nakasakay sa puting kotse ay hinarangan na nila kami. Masyado akong nanibaguhan at napapikit pa ako sa paulit-ulit na click ng camera. Tighten the security. Narinig kong sambit ni Leonardo habang hapit-hapit ako. Mr. Soto, anong pangalan ng asawa mo at bakit si Mr. Emilio na naghatid sa kanya sa altar? Mr. Soto, anak po ba siya ni Mr. Villamayor? Dalawa lang ang anak ni Mr. Villamayor. Siya ba'y anak sa ibang babae? Marami pang tanong at tingin ko ay nahihilo ako. Tumahimik lang ang lahat nang biglang pumagitna si Papa. Napasinghap ako at napatingin sa kanyang likuran. Papa? Alam kong marami kayong tanong. Huwag niyo sanang dumugin ang bagong kasal. Panimula ni Papa. Matagal ko na itong tinatago at gusto ko nang lubayan niyong pamilya ko. Siya si Ashley Brielle Villamayor, ang anak ko. Pinigilan kong sarili ng umiti. Hindi ko akalain na pinakilala na niya ako sa lahat. Illegitimate daughter mo siya, Mr. Villamayor? Tanong ng isang reporter na halos matumba na sa sobrang kulit. Hinintay kong sagot ni Papa. Illegitimate man o hindi, wala akong pakialam. Siya ay anak ko. Isa siyang Villamayor. Marami pa sanang tanong ang mga reporter.
Ngunit sumenyas na si Papa sa bodyguards na alalayang kami sa pag-alis. Hawak-hawak ng ibang katulong ang gown ko sa likod habang papatungo kami sa kotse. Masayang masaya ako ngayong araw dahil kilala na ako ng lahat. Hindi ko na kailangan magtago. Hindi na niya ako kinahihiya. Sa sobrang saya ko, tumulo muli ang luha sa aking mata. Sobrang worth it din palang pagpapakasal ko. Papa cares about me, and I am happy about it. Nanindig ang balahibo ko nang naramdaman kong hininga ni Leonardo sa tenga ko. I love you. I can't wait for tonight. Bulong niya at inalalayan niya ako patungo sa kotse. Uminit ang pisngi ko sa kanyang sinabi. Ginanap ang reception sa lugar ng mga Soto. May malaking hardin at malaking gazebo. Para akong nasa ibang planeta dahil sa ganda ng tanawin. May fountain pa sa gilid na mas lalo pang ikinalula ko. Ang engrande na nga ng kasal pati ba naman reception? Nanlamig ang kamay ko dahil sa kaba. Nakaupo kami sa harap ng maraming tao. Binabati nila kami at may mga regalo pa sila sa amin. Sa pananamit pa lang ng mga tao na ito, alam ko na hindi sila basta-basta. Hindi ko akalain na may isang anak pa pala si Emilyon. Sambit ng isang magandang matanda habang nasa malapit siya ng lamesa namin. At kay ganda mo, iha. Kamukhang kamukha mo si Athena noong kabataan niya. Kumunot ang noo ko. Kilala mo ang nanay ko? Tumango siya. Siyang asawa ni Emilyon, hindi pa. Nagsalubong ang kilay ko. Ano bang pinagsasabi niya? Akmang magsasalita na sana ako nang biglang may isang kapareho ko ng edad na lumapit sa matanda. Pasensya na kayo sa lola ko. Congrats po sa inyo and best wishes. Nagtataka akong tumango. Tinapik naman ni Leonardo ang hita ko kaya agad ko siyang binalingan. Itinaas niya ang wine glass at saka ngumiti sa akin. You want to try this? Tanong niya. Namula ang pisngi ko nang gumapang ang kamay niya sa kamay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang gwapo kasi ng asawa ko. Anong wine ba yan? Napapikit ako. Red wine, baby. Kailangan mong uminom dahil mapapasaba ka ngayong gabi. Napasinghap ako nang bigla niyang hinalikan ang pisngi ko at saka hinaplos ang singsing na nasa daliri ko. I can't wait to get out of here. Bulong niya muli at saka pinasadahan ang tingin ng mga tao. I don't need them. I just need you. Nanginig ang buong katawan ko at sobrang bilis na ng tibok ng puso ko. Binitiwan niya rin ako nang may kumausap sa kanya. Mabuti naman dahil baka mabaliw ako. Itinapat ko sa dibdib ko ang palad ko. Huminahon ka. Huminahon ka. Cheers to our newlyweds, Mr. and Mrs. Soto! Sambit ng MC sabay angat ng kanyang wine glass. Nagulat ako nang sabay silang nag-angat at saka uminom. Si Leonardo din ay gaya nila. Inangat ang wine glass at saka ininom. Namula ang buong mukha ko nang biglang nag-chant ang mga bisita. Kiss! 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 Namilog ang mata ko at napasinghap ng hinapit ni Leonardo ang aking bewang at saka pinaharap ako sa kanya. Nakita kong pagkagat niya sa kanyang labi at ang kanyang mapupungay na matay nasa akin na. They won't kiss. Hindi mo ba sila pagbibigyan? Ngumuso siya at ngumiti kalaunan. Pero hindi niya ako pinatapos dahil bigla niyang inilagay ang isang kamay niya sa bato ko at tinila ako patungo sa kanya. Automatic na napapikit ang aking mata nang siniil niya ako ng halik. Narinig kong tilian at palakpakan ng mga bisita. Namula ako at agad nag-iwas ng tingin nang humiwalay na siya sa halik. Ilang segundo rin iyon. At sa gilid ng aking mata, kitang-kita kong tagumpay sa kanyang ngiti. Kinagat mo ang labi ko. Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya nang malasahan kong dugo sa aking labi. You know, I really can't wait, Ashley. Ani at mas lalong lumapad ang ngiti. You know I am craving for your body. Napalunok ako at hindi na lang nagsalita. Habang nagkasiyahan pa ang lahat at nagpaalam muna ako na magtungo sa powder room. Napangiti ako ng pinagmasdan kong singsing habang nasa harap ako ng salamin. Ngumiti muli ako at hinugasan na lang ang kamay ko. Nang matapos ay akmang aalis na sana ako. Nang may biglang padabog na pumasok sa powder room. At nagulat ako nang makita na si Amira ito. Galit na galit ang kanyang mukha habang may dalang wine glass. Akmang magsasalita na sana ako nang bigla niya akong sinabuyan ng tubig. What the... Napaatras ako at tiningnan ng sarili. Ang buong puti ko na dress ay namantsahan na ng red wine. Umusbong ang inis sa aking sarili at inis siyang inangatan ng tingin. Anong ginawa mo?
Inis kong tanong, tinaasan niya ako ng kilay. Ayoko kasi sa lasa, kaya itinapon ko sa basura. Kinuyom kong kamao ko nang ngumisi siya sa akin. Ganun na lang ba talaga ikaw kainggit? Tanong ko na ikinagulat niya. Sa sobrang inggit ay para ka ng baliw na sunod ng sunod para lang sirain ako. How could you say that to me? Galit niyang sambit, naiiyak na rin. You are the reason why I end up this way. Kinuha mo na sa akin ang lahat. Sino ka ba ha? Humakbang siya at tinulak ako. Isa ka lang namang anak sa labas. Pero bakit ang bilis tanggapin ng mga tao? Humalukip-kip ako. Aba, malay ko sa'yo. I hate you so much. Wala kang karapatan sa lahat. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat dahil walang sayo, Ashley. My dad is mine. His wealth and even Leonardo. Sigaw niya. Akmang sasampalin niya ako ngunit sinangga ko siya. At siyang sinampal ko. Nagulat siya sa ginawa ko. Umiiyak na siya ngayon habang sapu-sapo ang kanyang pisngi. Galit niya akong binalingan at napaatras ako nang bigla niya akong sinugod. Napatili ako at napahawak sa braso niya nang bigla niya akong sinabunutan. I hate you! I hate you! Sigaw niya habang hinihila ang buhok ko. Tinapakan ko ang paa niya para makawala ako sa kanya. Pero napaatras na lamang ako nang bigla niya akong sinampal at sinabunutan ulit. Sana mawala ka na sa mundong to. You are a piece of shit! Nang dahil sa'yo, biglang nagbago ang lahat. Palaging nag-aaway si mommy at daddy nang dahil sa'yo. Isa kang salot. Tumulo ang luha ko nang maramdaman ko ang sakit. Sinubukan ko siyang itulak ngunit mas lalo lamang siyang nagwawala. Natigil lang ito nang bumukas ang pinto at saka may mga lalaking humawak kay Amira at inilayo sa akin. Sa sobrang panghihina ko'y napaupo ako sa sahig na tiles. Naghahabol ako ng hininga at ng kapain kong buhok ko ay gulong-gulo na ito. Bitiwan niyo ako! Hindi pa ako tapos sa babaeng yan. Pagpupumiglas ni Amira. What did you do to her? Boses yun ni Leonardo. Napasinghap ako at iaangat na sana ang tingin ko, pero hindi ko nagawa dahil sa panghihina. Leonardo! Si Amira na nanginginig. What did you do to my wife? Sir, kami na po ang bahala rito. Ilabas niyo yan. I don't want to see her face again. Such a disgrace. Naramdaman kong hiyapak ni Leonardo at natulala ako nang naramdaman kong pag-upo niya sa harap ko. Nanginig ang buong katawan ko habang nanunubig ang mata ko. Baby, inangat ni Leonardo ang mukha ko. At nang nakita niyang mukha ko'y mahina siyang napamura. Agad-agad niya akong binuhat. Wala akong magawa kundi ang humawak sa kanya. Ibinaon ko ang mukha ko sa kanyang dibdib at mahinang humikbi. She will pay for this, Ashley. Narinig kong sambit niya. Nang makapasok kami sa loob ng bahay nila ay nakita ko si Tita Rufa na nakipag-usap sa mga bisita. At nang nakita niya akong binuhat ni Leonardo, ay tumigil siya at nag-aalalang lumapit sa amin. Son, what happened? Mom, don't invite that Amira and her mom, alright? Nagtagis ang bagang ni Leonardo. Why? Did they hurt Ashley? Hindi sinagot ni Leonardo si Tita at umakyat na sa mataas na hagdanan. Kinagat kong ibabang labi ko. Don't worry, we will not do it, alright? Gagamutin ko ang sugat mo. Kahit na sabik ako sa'yo, hindi ko nagustuhan ang ginawa ng kapatid mo. Kinabahan ako dahil sa lamig ng kanyang boses. Kinuyom ko na lang ang isang kamay ko at pumikit. I am tired. Gusto ko na lang matulog. Ouch! Iniwas ko ang pisngi ko sa kanya nang makaramdam ako ng hapde. Medyo namumula kasi ang pisngi ko at diniinan niya sa pisngi ko kaya masyadong mahapde. Your sister is a freak. Matabang niyang sambit at bumuntong hininga. Habang nagkakasiyahan sila sa labas ay nandito naman kami sa kwarto niya. Kasal na kami pero medyo naiilang pa rin ako sa kanya. Nang tumingin ako sa kanya ay natigilan ako nang makita kong gwapo niyang muka. Gwapo si Leonardo at mas lalo siyang gumwapo sa bagong gupit niya. Kinagat kong ibabang labi ko at naibaba ang tingin sa suot ko. Napasimangot ako dahil marumi na ang dress na ito. Ang ganda pa naman at tingin ko ay mahal. Bumuga ako ng hangin. Change your clothes at bumalik ka rito. Sambit ni Leonardo habang nakatitig sa kanyang mini fridge. Ngumuso ako. Ha? Bakit naman? Nilingon niya ako at pilyo ng ngumiti. We will cuddle, baby. Since we can't do that thing.
Uminit ang pisngi ko at nag-iwas ng tingin sa kanya. Nagtungo ako sa kwarto ko at nag-half bath ako. Saka nakatunga nga sa walk-in closet. Bagong-bago ito. Dahil kasal na kami, magtatabi ba kami sa isang kama? Ipinilig ko ang ulo ko at saka pumili na ng pajama at saka sando. Pabalik-balik pa ang lakad ko sa kwarto ko habang kagat-kagat ko ang kuko ko. Hindi ko alam kung babalik ba ako o hindi. Hindi ko alam kung anong plano ni Leonardo. Ang sabi naman niya hindi namin gagawin ang bagay na yun. Napasabunot ako sa buhok ko bago ko hinawakan ng doorknob at saka pinihit ito. Bumuga ako ng hangin at saka kumatok sa pinto ng kwarto ni Leonardo. Napalunok ako at saka mas lalong kinabahan. Ilang segundo ay bumukas ang pinto at pumungat sa akin ang nakasimangot na si Leonardo. Basa ang buhok niya kaya tingin ko'y bagong ligo pa siya. Bakit ang tagal mo? Napangiti ako nang nakita ko na naka-t-shirt siya at pajama. Bumagay ang suot niya sa suot ko. Ang cute niya sa suot niya. Ang cute mo. Nasambit ko ng tuluyan nang makapasok. Really? Bulong niya sa tenga ko na ikinadindig ng balahibo ko. Hinapit niya ang bewang ko kaya agad kong iniharang ang palad ko sa harap. Napasinghap ako nang inalapit niya sa mukha niya ang akin. Akala ko ba... Of course we will make love in our own house, baby. We will just cuddle, alright? Kinagat kong labi ko at saka tumango. Napatili ako nang bigla niya akong binuhat at sabay kaming bumagsak sa malambot niyang kama. Bago pa man ako makareact ay bigla niya akong niyakap at sinubsob niya ang kanyang mukha sa leeg ko. Napasinghap ako sa kanyang ginawa. Leonardo, hinaplos ko ang buhok ko. Tumingala siya sa akin at saka pinisil ang ilong ko. I promise, I'm just going to hug you, my wife. Ani at saka bumalik sa pagkasubsob sa leeg ko. Medyo nakiliti ako sa kanyang ginawa lalo na't pinaulanan niya ng halikan leeg ko. Ang bango naman ng asawa ko. Bulong niya sa akin. Namula ko at pumikit na lang. Tinama ko ang kanyang mahigpit na yakap. Ilang saglit na katahimikan ang bumabalot sa amin. Papatulog na sana ako nang bigla siyang gumalaw. Naging unan ko tuloy ang braso niya kaya medyo lumayo ako. Ashley. Tawag niya sa pangalan ko. Anong nararamdaman mo ngayon? Tanong niya na ipinagtataka ko. Anong ibig mong sabihin? Nang magmulat ako ng matay nagtama ang mga paningin namin. Seryoso ng kanyang mukha ngayon at napapikit ako dahil sa paghaplos niya sa pisngi ko. Your dad is really something eh. Parang ang dami niyang tinatago, Ashley. Ani ni Leonardo. But I know your dad is a good guy. Alam kong mahalaga ka sa kanya. Ano ang naramdaman mo na ngayon ay marami nang nakakakilala sa'yo? For sure, marami nang news about sa'yo tomorrow. Natahimik ako saglit. Halo-halong naramdaman ko sa totoo lang. Hindi ko siya maipaliwanag lalo na't marami ang nangyari ngayong araw. Siyempre, masaya ako. Ani ko at saka biglang nanubig ang mata ko. Hindi ko alam kung sincero bang pagpakilala niya sa akin. Pero masaya na ako. Ramdam na ramdam ko ang pagpapahalaga niya sa akin. Nakinig lang siya sa akin at niyakap ako. Naging unan ko ng kanyang braso. Hindi ko maintindihan pero nanghingi siya ng tawad sa akin. Hindi ko alam kung para saan pero sigurado ako na sincero yun. Pagpatuloy ko at saka pinalis kong luha sa aking mata. Matagal ko na siyang gustong mayakap. Matagal ko nang gustong matanggap niya. Tuluyan na akong napahagulgol. Agad niya akong hinila patungo sa kanya at hinalikan ng noo ko. Tahimik akong umiyak sa kanyang dibdib hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan ay nagising ako na may kayakap. Napangiti na lamang ako nang makita ko si Leonardo sa tabi ko na nakasubsob pa rin sa leeg ko. Bumuga ako ng hangin at saka unti-unting bumangon. Mahina akong inalis ang braso ni Leonardo sa bewang ko at unti-unting bumangon. At nang tuluyan na akong nakatayo ay tinitigan ko saglit si Leonardo. Bago tahimik na lumabas ng kanyang kwarto. Pumuga ako ng hangin at saka nagtungo sa kwarto ko. Masaya ang araw ko dahil itong unang araw na maging Mrs. Soto ako. Mahina pa akong napakanta habang sinashampuhan ko ang buhok ko. Natauhan lang ako nang nakita kong sarili ko sa salamin. OMG, tinapik-tapik ko ang pisngi ko. Bakit ako naging ganito? Kinareer ko na ba? Paulit-ulit akong umiling bago ako nagbanlaw. Nang matapos ay nagbihis lang ako ng simpleng damit at sinuklayan ko ang buhok ko. Nang sinilip ko muli ang kwarto ni Leonardo ay tulog pa rin ito habang yakap-yakap ang unan.
Napangiti na lamang ako at bumaba na sa hagdanan. Good morning, Iha! Salubong ni Tita Rupa sa akin, sabay halik niya sa aking pisngi. Good morning po, Tita. Sumimangot si Tita at saka natigil sa pag-inom ng kanyang tsaa. You can call me Mama, alright? At ang ganda mo. Uminit ang pisngi ko, hindi ko kinaya ang kanyang papuri. Umupo ako sa couch at saka naghanap ng pagkakaabalahan. Mariin naman akong tiningnan ni Tita na siyang ipinagtataka ko. May problema po ba? Kinakabahan ko na tanong. Ngumiti siya sa akin. Wala naman, Iha. Pero wag ka na sana magtataka kung nasa maraming newspapers ka na, ha? Namilog ang mata ko. Po? My family and your family is quite known in business industry. Kaya isang katapangan ang ginawa ni Emilyon kahapon. Aniya at inilapag sa center table ang kanyang tsaa. You know, I could ruin him, you know? Kinagat kong labi ko. It seems like Emilyon cares about you. And that's a fact. At tinanguan niya ang kanyang sarili. Hindi na ako nagsalita. Nahihiya kasi ako sa kanya. At wala naman akong masabi. Iha, nasabi na ba sa'yo ni Leonardo na lilipat kayo? Tanong niya na ikinatigil ko. Hindi ko alam iyon kaya umiling ako. Hindi po. My stubborn son, ang tagal magising. Enjoy na enjoy siguro siya kagabi. Makahulugan niyang sabi.